So sabi po, araw-araw ho is biyaya ho na binibigay pagkakataon ng Diyos sa ating pong mga buhay. Kaya sabi dapat tayo po ay may ngiti sa kada umaga. Amen? Na bilang pagpapasalamat sa kanyang kabutihan sa ating pong buhay. Amen? First of all po, ako po yung nagpapasalamat sa Diyos. Unang-una sa lahat kasi po tunay po ang kanyang awat habag. Amen? Sa ating pong mga buhay ay tapat, totoo at mapagkakatiwalaan. Amen? Gaya nga po ng sabi ni Pastora, yung mga nagtuturo po or nagsishare ng Word of God, sabi is may mga responsibilities din po. Amen? Na kailangan gampanan sa bawat sariling tahanan. Amen? Pero sabi nga, kung talagang kilala mo na ang Diyos or kung talagang mahal mo ang Diyos, sabi dapat inuuna mo siya. Amen? At yun po yung ipinagpapasalamat ko sa Diyos kasi alam niyo po yun, binigyan niya po ako ng partner na siyang magiging sandalan ko po. Amen? Kumbaga, kung hindi ko man magampanan yung time ko or yung gampanin ko sa aking pamilya, amen? Sabi po nandun siya para umalalay ho sa akin. Amen? Nagpapasalamat po ako sa partner ko. Amen? Unang-una sa Diyos, syempre. Dahil sabi nga yun nga, dahil po sa presence po ng aking partner in life, diba, yung sa kanyang tulong din ho sa akin. Sabi po, tayo po ay nakakapag-share ng Word of God. Kagaya po nito, sabi, nakakapag-prepare po tayo. Amen? Sabi, this past few days po, sabi, yung schedule ho namin ng bahay-bahay is overload po. Amen? Sabi, simula Lunes pa lang ho, meron na ho eh. Amen? Hanggang sa dumating ho yung linggo. So sabi, kailangan ko din mag-provide para sa aking pamilya. Amen? Pero sabi nga natin, kapag inuna natin ang Diyos, amen? Sabi ang kanyang righteousness, sabi ibibigay niya lahat ng kasunod. Sabi nga, hindi na ho natin kailangan humiling. Amen? Sabi, automatic ho, ibibigay ng Panginoon yung pangangailangan po natin. And praise the Lord po, kasi sa loob po ng 1 week, sabi kahit ilang araw lang ho ako nakapamasada or nakabiyahe, sabi ho, hindi naman ho kami nagutuman. Amen? Hindi ho kami nagkulang. Amen? Sabi, andun na po yung sabi nga kakontentuhan. Contentment of the heart. Amen? Sabi, kung ano lang yung meron ka sa araw na to, yung pagpasalamat mo. Amen? Sabi nga, kahit hindi tayo nakabiyahe, pero sabi, still, nakakapagbigay pa rin ho tayo. Amen? Nakakapag-share pa rin ho tayo sa iba. Yun po yung kapangyarihan ng Diyos na sabi, kahit wala ka, pero sabi, merong mahuhugot. Amen? Hindi mo alam kung saan ang galing, pero sabi, yun po ay galing sa ating Panginoon. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon, sa kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Amen po? That's the promise of the Lord po, mga kapatid, no? Na sabi, hindi niya ho tayo pababayaan. So yun, kamusta po kayo? Kamusta po yung isang buong linggo nyo? Amen? Kamusta po yung mga araw na lumipas? Amen? Kamusta po ang ating mga puso? Sabi, tulad pa rin ba nung simula? Kung paano yung alab ng ating mga puso sa paglilingkod sa Panginoon? Until now ba, sabi, ganun pa rin yung alab? Amen? Sabi nga, dapat habang tumatagal, mas lalong nag-aalab. Amen? Mas lalong lumalaki yung apoy. Amen? Yung desire natin na makasunod sa ating Panginoon. Amen? Sana ho, yung ating mga puso, amen, yung desire natin na makasunod sa ating Panginoon. Sabi, simula nung nagsimula tayo nung umpisa, amen, nung nakilala natin ng Diyos, sana until now na tayo po ay magkakasama ngayon sa gawain ito, sabi, dapat mas malaki pa yung apoy. Amen? Mas malaki pa yung eagerness natin na makasunod sa ating Panginoon. Amen? Kasi hindi ho tayo dapat mag-stay sa kung anong meron lang tayo. Amen? Sabi kaya nga ho tayo pumupunta ng church, nag-aaral ng salita ng Diyos para matuto. Amen? Sabi para lumaki. Amen? Para mag-grow spiritually. Amen? So, yun po, nagpapasalamat din ako sa buhay ng mga kapatiran. Amen? Yun nga, nakakasama natin sa gawain ng Diyos, sa paghahayag ng katotohanan ng salita ng Diyos. Welcome po sa mga nagbabalik. Yan, kay Kuya Jeffrey, hello. Thank you po sa Panginoon at si Kuya Jeffrey ay nakabalik. Amen? Sabi nga po, si Kuya Jeffrey ay na-busy. And then kay Sister, anong name nga ulit ni Sister? Sister Maricel, yun, nakalimutan ko na. Kasi hindi ho natin siya madalas makita. Pero sabi nga, by the grace of God sa kanya pong buhay, di ba? May kita ho natin yung desire niya. Amen? Nasabi, kahit busy, nakakapagbigay ng oras panahon. And then kay Sister, yun po si Sister Olivaro. Amen? Sister Myrna, welcome po kayo sa aming panambahan. Kagaya ho ng, si Kuya Engelbert din po. Yan, syempre, tsaka si Kuya Willie. Hello po.
Yung mga, sabi nga, yung mga kapatiran sa pananampalataya na sabi, hindi madalas nakikita. Amen? Sabi, namimiss ho namin kayo. Amen? Sabi, lagi nga kayong hinahanap eh. Amen? May binubulong si Sister Gina. Sino yan? Ay, Sister Janet daw. Hello po, Sister Janet. Si Sister Janet po is na busy na, alam niyo po yung kasi nagpapagawa ho siya ng kanyang mansyon. Amen? Kaya medyo na busy lang ho and understanding naman ho yun. Amen? And nakakamusta na natin Sister Janet. Sabi niya, hindi naman ho siya nakakalimot sa pagtawag at paglapit sa Panginoon. And yun po, nabigyan siya ng chance ulit. Nasabi, unahin ng Panginoon at nandito po si Sister Janet. Amen? Praise the Lord po. Yun po yung pinagpapasalamat natin. Ano po, na sabi is makita lang ho yung kapatiran sa pananampalataya. Sabi siya pong nagbibigay ng lakas sa ating mga mananampalataya. Amen? So, yun po yung gaya nga ho ng sabi namin nung nakaraang Bible study. Doon kala Sister Myrna, hindi ho namin daladala yung kung anong pangalang meron ho kami. Amen? Hindi ho namin daladala kung ano yung relihiyon na meron kami. Sabi, ang daladala ho namin is salita ng Diyos at katotohanan ng salita ng Diyos. So, kumbaga, yes, marami hong division, maraming sekta, maraming, di ba, wall. Pero sabi nga, isa lang naman po yung katotohanan eh. Which is yung katotohanan po is si Jesus. Amen? Kaya sabi, kapag si Jesus yung tinanggap mo, sabi, makakalaya ka. Amen? Magkakaroon ng breakthrough sa iyong buhay. Amen? Magkakaroon ka ng katagumpayan. Amen? Sabi nga po is, wala hong relihiyon ang pwedeng makapagpabago sa isang tao. Amen? Kundi ang ating Panginoon lang din ang nakakapagpabago sa atin. Amen? Sa awat habag po ng Diyos, ito po tayo malakas. Diba? May chance. Sabi nga, panibagong araw, panibagong pag-asa ng buhay. Amen? Sabi, andun po ba yung, sabi, nag-start kayo na sabi, tama yung step nyo? Amen? Kasi pag-gising ho natin sa umaga, sabi, dapat tama ho yung unang hakbang ho natin. Which is, dapat sabi, inuuna natin ang Diyos. Kapag tayo po ay nagising sa isang umaga, na sabi, ang inuna natin ay ang Panginoon. Amen? Nagpasalamat tayo sa Kanya. Humingi tayo ng guidance sa Kanya. Humingi tayo ng tulong sa Kanya. Sabi, lahat ng bawat step natin is magiging maayos. Amen? Is magiging tama. Hanggang sa matapos yung araw, sabi ikaw ay maayos. Amen? Pero sabi, pag tayo ay nagising sa isang umaga, amen? Na sabi mali yung unang hakbang natin. Sabi hanggang sa matapos yung ating araw, mali na yung ating buhay. Amen? Mali na yung ating araw. Amen? So sabi, dapat kailangan mag-umpisa tayo sa tamang step. And sabi, paano natin malalaman kung saan ba makikita yung tamang step? Amen? Saan ba natin mahagilap yun? Which is wala pong iba kundi sa salita ho ng Diyos. Gaya po ng marami ng example ho dito sa ating church. Diba? Sabi yung Biblia po ay salamin ng ating buhay. Kumbaga, kung ano yung pangangailangan natin bilang isang tao, mananampalataya. Kung paano tayo magamit ng maayos or tama dito sa ating daigdig, sabi, makikita ho natin yun sa Biblia, sa salita ng Diyos. Sabi nga ho, para siyang manual book eh. Diba? Kung paano tayo gamitin ng tama, sabi, makikita natin yun sa Biblia. Kaya sabi, dapat palagi ho tayo nagbabasa ng Biblia. And yun po yung always natin na encouragement po dito sa ating panambahan. Na sabi nga, binibigyan diin. Amen? Nasabi, importante ho ang salita ng Diyos. Amen? Dahil ang salita ng Diyos ay katotohanan. Amen? At ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Amen? So, church, this past few days nga po, sabi po natin, yung schedule natin is talagang siksik po, liglig, umaapaw, sabi nga po. And napag-usapan ho namin or naitopic po namin minsan sa aming Bible study na sabi po, hindi lang ho tayo yung Kristiyano. Amen? Kumbaga, sabi nga ho, marami ho tayong Kristiyano dito sa buong mundo. Sabi, marami, iba't iba pa nga ho ng pangalan or titulo. Amen? Sabi ho, marami hong sekta. Sabi, kung ano po yung ginagawa natin, amen, bilang mga mananampalataya dito sa CFC Church. Sa tingin ho ba natin, hindi ho ginagawa ng iba? Mga nagsasabi na sila ay Kristiyano. Di ba po ginagawa din ho nila? Amen? Kung tayo po ay may service kada Sunday. Amen? Lahat ho sila, ganun din ho. May service din ho sila kada Sunday. Kung tayo po ay may Bible study. Amen? Araw-araw or may gathering. Sabi po, the same din ho sila ho. Meron dun ho silang mga ganong gawain.
para sa Diyos. And sabi, kung sila po ay nananalangin, ay kung tayo po ay nananalangin, natural sila po ay nananalangin din. Amen? Sabi nga po, marami hong Kristiyano, sabi, iisa ang sigaw. Sabi, itinataas ang pangalan ni Jesus. Kinikilala ang Diyos Ama. Sabi dito po sa church natin, sabi, parehas din po ng sa kanila. So yung tanong po doon, church, sa sobrang dami hong pangalan, sa sobrang dami hong title, sa sobrang dami hong na nagsasabi na tayo ay Kristiyano, sabi, paano ho natin ma-identify, paano ho natin malalaman kung kinalulugdan ho ba tayo ng ating Panginoong Jesus or ng ating Diyos Ama? Paano ho natin malalaman kung talagang kinikilala ho tayo or kinikilala ng Diyos yung ating mga ginagawa? Yun po yung tanong doon church. Diba? Kasi pare-parehas lang po tayo Men, sabi nga sigaw nila si Jesus, sigaw din natin si Jesus. Men, yung binabasa nilang Biblia, yun din po yung binabasa natin Biblia. Pero sabi nga gaya nga nung sabi nung last Friday, yung Bible study natin dito. Sabi kung 1 plus 1 yung tanong, dapat 2 yung sagot. Amen? Dapat pare-parehas tayo ng sagot. Amen? Pero sabi hindi nangyayari yun Sabi, sinasabi natin na tayo ay mga Kristiyano, pero sabi nga, iba-iba ng pagkakaunawa or pagkakaintindi sa salita ng Diyos. Pero sabi, hindi dapat ganun Sabi, kung ano yung sinasabi lang ng Biblia, dapat sabi, pare-parehas tayo ng naiintindihan or nauunawaan. Amen? Pero kung titignan nyo di ba sabi, ganun yung kalagayan natin ngayon, church. Sabi hindi natin alam kung sino ba yung tama talaga, sino ba yung hindi mapagkakatiwalaan. Amen? Pero sabi nga yung always nating ibinibigay or ipinapaalala dito sa pulpito. Amen? Sabi, pag alam natin yung katotohanan, amen, hindi tayo malilinlang ng kaaway. Alam natin kung paano yung tamang way or yung tamang lakad. Amen? So church, yun po yung question. Sabi, paano natin ma-identify or paano natin malalaman kung yung ginagawa ba natin is kapuri-puri sa harapan ng Diyos Ama. Amen? Ng ating Panginoong Hesus. Meron pong sinasabi yung Biblia patungkol po dito. Amen? Sabi nga po, hindi tayo kukuha ng sariling kaunawaan lang natin, hindi natin ipapaliwanag sa sarili nating kaunawaan. Kundi hahanap tayo ng sagot sa Biblia po, of course. Amen? Kasi sabi nga po, yung salita ng Diyos ang katotohanan. Amen? At kapag sa Biblia tayo lumapit, sabi, makakagaranti tayo na sabi 100% tama yung turo. Amen? Kaya sabi sa Biblia, paano daw natin malalaman or paano natin ma-identify kung, di ba, kapuri-puri ba yung ginagawa natin sa ating Panginoon. Punta tayo sa Efeso 5. Amen? Mababasa natin sa Efeso 5. Punta po sa Efeso 5, verse 1. Basahin natin. Ayan, basahin lang natin na mabilis. Ito yung Efeso 5 na ito, kung naaalala nyo ito po ay napasadahan na natin to. Amen? Sabi, nabasa na natin to. Basahin lang po natin na mabilis. Kasi sabi, meron lang tayong 30 to 1 hour. Amen? Hopefully, mabilis matapos si Kuya. Amen po? Sabi po sa verse 1, sabi, tularan nyo ang Diyos dahil kayong lahat ay minamahal niyang mga anak. Yung title na ito, sabi, mamuhay bilang mga taong naliwanagan. Next po, Kuya. Sabi, mamuhay kayo ng may pag-ibig sa kapwa tulad ng pag-ibig sa atin ni Kristo. Inialay niya ang sarili niya para sa atin bilang mabangong handog sa Diyos. Next po. Dahil mga banal kayo, hindi nararapat na ang isa man sa inyo ay masabihang siya ay malaswa, mahalay at sakim. Next. At hindi rin nararapat na marinig sa inyo ang mga malalaswa o walang kabuluhang usapan at masasamang biro. Sa halip, maging mapagpasalamat kayo sa Diyos. Next po. Tandaan ninyo, walang taong mahalay, malaswa ang pamumuhay at sakim ang mapapabilang sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. Sapagkat ang kasakiman ay tulad din ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Amen? Malinaw po ba? Next po, Kuya. Sabi, huwag kayong padadala sa walang kabuluhang pangangatuwiran ng iba tungkol sa masasama nilang gawain. Dahil galit ang Diyos sa mga suwail. Saan daw po galit ang Diyos? Sa mga suwail. Next po. Huwag kayong makibahagi sa ginagawa ng mga taong ito. Next po. Dati namumuhay kayo sa kadiliman pero ngayon naliwanagan na kayo dahil kayo ay nasa Panginoon na. Kaya ipakita sa pamumuhay nyo na naliwanagan na kayo. So, paano daw makikita? Paano natin ma-identify yung ating sarili kung tama na ba yung ginagawa natin sa harapan ng Diyos? Sabi, mamuhay tayo ng, sabi, naliwanagan na. Ipakita natin yung liwanag natin sa iba. Amen? Next po, Kuya. Sapagkat kung ang isang tao ay naliwanagan na, makikita sa kanya ang kabutihan. So, ito daw po yung mga makikita. Kabutihan, katuwiran, at katotohanan. Next. Alamin ninyo kung ano ang nakalulugod sa Panginoon. Alam na po ba natin, church?
church. Sabi, huwag kayong makibahagi sa mga walang kabuluhang gawain ng mga taong nasa kadiliman. Sa halip, ipamukha nyo sa kanila ang kasamaan nila. Sige po, next po. Nakakahiyang banggitin man lang ang mga bagay na ginagawa nila ng lihim. Next. Pero kung pagsasabihan nyo sila sa masasama nilang ginagawa, malalaman nilang masama nga ang kanilang mga ginagawa. Next po. Sapagkat maliliwanagan ang lahat ng naaabot ng liwanag ng katotohanan. Kaya nga sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog, bumangon ka mula sa mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Next po. Kaya mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Huwag kayong mamuhay tulad ng mga mangmang, kundi tulad ng marurunong na nakakaalam ng kalooban ng Diyos. Sabi, mag-ingat daw tayo sa ating pamumuhay. Next po. Huwag ninyong sayangin ang panahon nyo, gamitin nyo ito sa paggawa ng mabuti dahil maraming gumagawa ng kasamaan sa panahong ito. Amen? Next po. Yan na yun. Sabi, huwag kayong magpakamangmang, kundi alamin nyo kung ano ang kalooban ng Panginoon na gawin ninyo. Next po. Huwag kayong maglalasing dahil nakakasira ito ng maayos na pamumuhay. Sa halip, hayaan ninyong mapuspos kayo ng banal na espiritu. Amen? Sa pagtitipon nyo, umawit kayo ng mga salmo, himno at ng iba pang mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Next, last. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos Ama sa lahat ng bagay bilang mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi, paano natin malalaman kung tayo ay hindi kapareho ng iba? Or kung tayo ba ay kinalulugdan ng Diyos? Amen? Sabi, ipakita ho sa ating buhay na sabi tayo po ay naliwanagan na. Amen? Sino po ba yung liwanag ng ating buhay? Sabi, si Jesucristo. Nasabi, kapag tinanggap natin si Jesucristo, sabi tayo ay nagliliwanag din. Amen? Yun po yung totoo eh. Kasi yung iba, sinasabi na tinanggap na nila si Jesus, pero sabi, hindi makita sa kanilang mga buhay na talagang naliwanagan na sila. Amen? Marami hong nagkiklaim na sabi tinanggap nila si Kristo sa kanilang buhay pero hindi makita sa kanilang buhay yung liwanag. Amen? Now, yung binasa ho ba natin? Yung Efeso 5, hindi po ba nila nabasa yon? Of course, nabasa ho nila yon. Amen? Like sabi ng pastora, hindi nila na unawaan. Yun po yung sinasabi natin kanina pa lang eh. Nung umpisa pa lang. Dapat alam natin kung paano mag-umpisa. Mag-umpisa ho tayo sa tamang katuruan, tamang hakbang ng ating buhay, and makikita ho natin yun sa pagbabasa ho ng Biblia. Sabi, kiniklaim natin na tayo ay Kristiyano, pero sabi nga, hindi nakikita yung liwanag. Amen? Kapag in-accept natin si Jesus, dapat nagliliwanag ho tayo. Amen? Alam niyo ho ba yung pag-accept sa ating Panginoong Hesus? Amen? Sabi, marami kang isasakripisyo, marami kang i-let go, ida-down sa iyong buhay. Sabi nga ho, yung word na pagsuko. Amen? Kagaya ho ng sabi nung last Friday, kailangan mong mamatay sa iyong sarili para makasunod ka sa kalooban ng Diyos. Kasi kung ikaw, di ba, hindi mo pa isinusuko ang lahat sa Panginoon, sabi, hindi ka makakasunod ng tama at maayos sa kalooban ng Diyos. Yun po yung tandaan nyo, church. Lagi ho natin tandaan. Kahit katiting, sabi na hindi natin kayang bitawan para sa Panginoon, sabi, hindi tayo makakasunod ng tama sa ating Panginoon, sa kanyang kalooban. Yun po yung totoo. Kasi sabi ho ng Biblia, kapag tinanggap ho natin si Jesus, amen, sabi, ikaw ay bago ng nilalang. Yung luma mong pagkatao, namatay na. Amen? Sabi, pinalitan na ng bago. Ikaw ay nagliliwanag na. Hindi po pwedeng pag tinanggap mo si Jesus, meron pa rin kakaunti na sabi, nag-stay pa rin sa iyong buhay. Amen? Nasabi karumihan na hindi mo kayang bitawan, hindi mo kayang isuko. Amen? Hindi po pwedeng ganun eh. Ano po sabi ng Biblia? Ayaw ho ng banal na Espiritu Santo na may kahati sa kanyang tirahan, which is yung ating pagkatao, yung ating katawan. Nasabi, hindi ho natin magagawa kung ano talaga yung ating gustong gawin. Bakit? Kasi nagka-clash po sila eh. Amen? Nagka-clash ho. Sabi, yung gusto ng laman, ayaw ng Espiritu. Amen? At yung ayaw ng Espiritu, siyang gusto ng laman. Kaya sabi, hindi ho tayo move forward. Sabi, kaya nagtataka ho tayo, di ba? Church, palagi ho sa ating tanong. Sa tagal na ho nating Kristiyano, nakikinig na salita ng Diyos, bakit hanggang ngayon, sabi, ganito pa rin yung buhay natin. Sabi, hindi pa rin tayo makapag-share ng Word of God. Amen? Hindi pa rin makita yung liwanag sa ating buhay. Sabi, bakit kaya?
Kasi meron pa ho tayong hindi sinusuko sa Diyos. Kaya sabi nga, hindi makakilos totally yung banal na espiritu sa ating buhay. Sabi, ano man yung gusto nating matuto, yes, andun yung desire natin, di ba? Sinasabi natin, gusto nating matuto or gusto nating maintindihan pa, maunawaan pa yung salita ng Diyos. Gusto nating makasunod sa Kanya. Pero sabi, bakit hindi tayo makahakbang? Amen? Bakit hindi tayo makalakad? Kasi nga ho, may pumipigil pa eh. Hindi ho makakilos, makagalaw yung banal na espiritu sa ating buhay. Kasi ho, meron pang karumihan sa atin na naiiwan. Aminin man ho natin yung sa hindi, which is totoo po. Amen? Sabi, alam ng Panginoon ang nilalaman ng ating pong mga puso. Amen? Alam ng Panginoon ang laman ng ating buhay. Ang takbo ng ating buhay. Kaya sabi, hindi ho tayo makakapagtago sa Diyos. Hindi ho tayo makakapagsinungaling sa Diyos. Amen? Wala ho tayong lihim na pwedeng itago sa Diyos. Kasi kitang-kita ho ng Panginoon lahat yan. Kaya nga sabi, yung pananampalatayang walang gawa ay patay. Amen? Yes, naniniwala naman eh. Amen? Sabi, ando naman yung ko kuya eh. Diba? Ando naman yung paniniwala ko, gusto kong matuto eh. Gusto kong makasunod sa Panginoon. Pero sabi hanggang ngayon, hindi pa rin maka-move forward. Kasi nga ho, may ayaw pang bitawan eh. Yun po yun. Huwag na ho nating pahirapan ang ating mga sarili. Kaya hindi ho tayo maka-move forward, hindi ho tayo makalakad totally sa kalooban ng Diyos. Kasi nga ho, meron pa ho tayong kailangang isuko sa Panginoon. Gaya ng sabi ho natin kanina, kapag sa buhay natin, nag-umpisa tayo na mali, matatapos yung buhay natin na mali. Pero kung tayo ay nag-umpisa sa tamang pamamaraan, sa kalooban ng Diyos, sabi, matatapos yung buhay natin na tama yung lakad natin. Bigyan ko kayo ng example. Sino ho yung nung bata pa is nakapaglaro ho ng mga puzzle? Amen? Para mas maunawaan lang ho natin, para mas makita natin yung picture. Sino yung nakapaglaro na ng mga puzzle nung tayo po ay mga bata pa? Diba? Kapag ikaw po ay nagbubuo or bumubuo ng isang puzzle, sabi, pag nag-umpisa ka sa maling piece, sabi, lahat ho yun mali na. Hindi mo siya magagawa or maayos. Amen? Sabi, anong dapat gawin para maayos mo siya? Para maitama mo siya? Sabi, guluhin mo lahat, wasakin mo lahat. And yun po yung kailangan natin gawin. Kung tayo po ay nag-umpisa sa mali, sabi, sa awat habag ng Diyos, amen? Sa pagkakataon na ibinibigay niya palagi sa atin, mapalad ho tayo. Kasi until now, sabi, may chance pa tayo na mabago at maiayos, maitama. So ano daw po yung kailangan natin gawin? Sabi nga ho, yung sa Chronicles, yung binasa ho ni Pastora, ano daw ho yung susi? Pagpapakumbaba. Men? Sabi, kung sila'y magpapakumbaba at lalapit sa Diyos at mananalangin, sabi, didinggin ko ang kanilang mga panalangin. Yung buhay po ng mga Israelita noon, sabi sila po ay yung buhay po nila ay mali. Pero sabi, binigyan mo sila ng idea ng Diyos kung paano kayong magiging maayos. Which is yun po yung sabi, yung word na pagpapakumbaba. Nasabi, pag ikaw ay nagpakumbaba, ano ho ba yung pagkakaunawa ho natin sa word na pagpapakumbaba, church? Amen? Paano ho natin siya naiintindihan or paano ho natin nauunawaan yung word na pagpapakumbaba? Kasi ito po, church, listen po. Kada aral po dito sa ating church, amen? Kada mga ngaral or kada nababasa ho natin sa Biblia, sabi pa ulit-ulit nating naririnig yung word na pagpapakumbaba. Sabi nga paulit-ulit na eh. Pag chinek nyo ho yung ating website sa The Dwelling Place, check nyo po yung mga lumang video, ilang katuruan na po patungkol sa pagpapakumbaba. Sa dami ho nating napakinggan, naturo about sa pagpapakumbaba or nabasa, nakakasigurado na ho ba tayo na alam na ho ba natin kung ano ba talaga yung kahulugan ng pagpapakumbaba? Alam na ho ba talaga natin kung ano yung kahulugan ng pagpapakumbaba, salitang pagpapakumbaba? Kayo po yung nakakaalam niyan, church. Gaya ho ng sabi natin kanina, paano ma-identify natin, bilang mga mananampalataya na tama yung ginagawa natin or paano natin makikita na kinalulugdan ho tayo ng Diyos bilang isang mananampalataya. Sabi ho, makikita ho sa ating buhay na tayo ay nagliliwanag na. The same din ho. Kung talagang naunawaan natin yung salitang pagpapakumbaba, sabi ho, dapat nagliliwanag po tayo. Nakikita ho sa ating buhay. Ito po yan, church. Di ba sabi ho natin kanina, bakit hindi ho tayo makamove forward? Bakit hindi tayo magkaroon ng breakthrough na sabi tuloy-tuloy? Hindi tayo makalakad ng maayos sa harapan ng Diyos? Kasi nga ho, meron pa tayong hindi pa sinusuko sa harapan ng Diyos. Church,
Yung salitang pagsuko, ano ho ba yung ibig sabihin? Pagpapakumbaba ho ba? Amen? Nung nakilala ho natin ang ating Panginoon, nalaman natin na mali ang ating buhay sa kanyang harapan. Ano ho yung unang ginawa natin? Ano ho yung unang na-realize natin? Siyempre, na-realize natin na mali. So, ano yung sunod na hakbang na dapat ginawa ho natin? Which is yung pagpapakumbaba ho. Yung pagsuko sa Panginoon. Sabi nga ho natin, nung tinanggap mo si Kristo sa iyong buhay, hindi na ikaw yung dating tao, ngunit ikaw ay bagong nilalang na. Bakit po? Kasi isinuko mo na lahat sa Panginoong Jesus. Nasabi, hindi mo na ginagawa yung mga dati mong ginagawa, kundi kung ano yung kalooban ng Diyos ang siya mo nang ginagawa. Hindi ho ba pagpapakumbaba yung church? Yung hindi ka na nakatingin sa sarili mong kakayanan, kundi nakatingin ka na sa kanyang kayang gawin. Yung hindi ka na nakadepende sa iyong sarili, kundi nakadepende ka na sa Diyos, which is pagpapakumbaba. Nasabi, kung gusto natin magkaroon ng breakthrough, kung gusto natin makamove forward, sabi, kailangan mo munang isurrender ang lahat sa Panginoon. Malinaw po ba, church? Na uunawaan ho ba natin? Nakakasabay ho ba tayo? Yun ho yung sinasabi, palaging sinisigaw ng Biblia. Amen? Palaging pinopoint out ng salita ng Diyos. Palagi niyang binibigyan ng diin, which is yung pagpapakumbaba. Sabi, naunawaan na ho ba natin yun, church? Yun ho yung dapat maunawaan natin, church. Yung pagpapakumbaba. Yung word na pagpapakumbaba ho is malawak ho yung saklaw. Hindi lang ho basta yun, sabi, dahil nagparaya ka sa kapatiran mo, material na bagay, it means nagpakumbaba ka na. Hindi lang ho yun. Sabi ho, ang pagpapakumbaba ho ay malawak. And yun yung kailangan nating malaman. Naniniwala ho ba kayo, church, na yung sinisigaw ng Biblia, yung binibigyan diin ng Biblia na salitang pagpapakumbaba, is yun ho yung dapat una nating malaman at matutunan. Naniniwala ho kayo, church? Ako ho, naniniwala ho ako kasi yun ho yung nabasa ko sa Biblia. Dapat ho mag-umpisa ho tayo sa tamang katuruan. Diba? Sabi nga ho, yung hagdan, may mga steps. Diba? Ginawa yung hagdan na yun kasi nga, para makakit ka dapat step by step by step by step. Hindi pwedeng lalaktawan mo yung isang step. Ano yung ginagawa ho natin? Sabi, pinapahirapan natin ang ating sarili. Amen? Sabi nga, binigyan ho tayo ng guide ng ating Panginoon, which is yung salita ng Diyos. Nasabi kung saan tayo magsisimula, which is sa ating pong pagdidesire, sa ating pong pagbabasa ng Biblia, ng salita ng Diyos. Amen? Napag-alaman ho natin, nasabi, yun ho yung kailangan nating unang-unang matutunan, is yung pagpapakumbaba. Sabi nga ho, paulit-ulit na natin naririnig yung word na pagpapakumbaba. Maraming beses na natin siya narinig sa mga ngaral. Pero yung question doon is yun nga, kung naunawaan po talaga natin ba? Kasi doon ho talaga mag-uumpisa ang lahat kapag ikaw ay marunong magpakumbaba. Paano ho natin nasabi? Amen? Alamin ho natin sa Biblia. Amen? Sabi ho, ito po may gusto kong i-share sa inyo. Sabi nga ho kapag tayo ho ay nagdi-desire na malaman pa yung katotohanan mula sa ating Panginoon. Amen? Sabi nga, ibibigay ho yun sa atin ng Panginoon. Tutulungan niya ho tayo. And sa awat habag po ng ating Diyos, sabi nga ho, maswerte ho tayo ngayon. Kasi nga ho, lahat ng pwede nating magamit para magsaliksik or para mag-aral ng salita ng Diyos is nasa atin na. Amen? Sabi nga, nandyan na yung na-translate na yung Biblia sa iba't ibang wika, maging sa ating wika mismo. Kaya sabi, mabilis natin siyang nauunawaan. And then sabi, sa panahon natin ngayon, sabi ho, andyan na ho yung internet or social media. Amen? Sabi, pag nag-search ho tayo sa Google, sabi, isang type lang natin, sabi, lumalabas ho yung mga datos na kailangan nating malaman or yung hinahanap ho natin. Which is, sabi nga ho good news po yun kasi hindi na ho tayo pinahirapan ng Panginoon. Yes, sabi yung mga bagay na yan, sabi yung mga gadgets or yung internet, sabi, ginawa ho yan ng kaaway para ho nga tayo mawala or ilayo sa ating Panginoon, para mabisi ho tayo. Pero sabi, kung ano yung ginagamit ng kaaway sa kasamaan is kaya rin gamitin ng Panginoon para sa kabutihan. Yun po yung kapangyarihan ng Diyos. And sabi, binigyan ho tayo ng wisdom and knowledge, amen, ng ating Panginoon para malaman ho yung katotohanan. And ito po dahil nga ho, sabi, yung tanong ho natin, alam na ho ba talaga natin yung tunay na kahulugan ng humbleness? And dahil po sa pagdidesire ko rin na malaman ho kung ano ba talaga yung kahulugan ng humbleness, word na humbleness. Sabi, ako po ay pumunta or nag-search. Siyempre sabi, pumunta ho ako doon sa pinaka-original na sabi, lengguwahe ng ating mga ninuno, mga Israelita. Kung ano ho yung language nila ho dati, which is yung Hebrew. Amen? At sa akin pong pagsasaliksik, and ito po yung nalaman natin patungkol ho sa salitang humbleness or humble. Amen? Kaya Luis, pwedeng pakita ho natin yung picture nung salitang humbleness, which is, sabi po, yung word na humbleness in Hebrew, sa original na lengguwahe ng ating ng mga Israelita, sabi yung word na humbleness or
humble, sabi ang katumbas niya po sa Hebrew word ay anna. Amen? Yeah, listen po tayo, pakinggan po natin, tignan po natin ng mabuti. Ito po, ano po ito, very interesting po kasi sa bawat letra na ginamit pa lang, dun pa lang po malalaman na ho natin kung ano po yung kahulugan ng salitang humbleness. So sabi yung humbleness or humble, sabi sa Hebrew word, katumbas niya ay anna. Amen? Anna, the root word of humbleness, anna. Amen? Sabi meron po tayong makikita ang sabi nga tatlong letra. Amen? Sabi po sa Hebrew po, gaya po, ito po hindi naman bago sa atin eh. 'Di ba? Dahil si Kuya Loris nakakapag-share na rin about sa Hebrew, 'di ba? Sa atin po. Ito po hindi na bago sa atin, 'di ba? Pag binabasa natin yung Hebrew word, sabi dapat nag-i-start sa kanan. Kanan, right to left. Kasi tayo, 'di ba, yung ano natin yung sa ating lingwahe po, 'di ba, pag nagbabasa tayo, nag-start sa left pa kanan. Ito po sabi, nag-start siya sa kanan pa left. Kaya sabi po, meron pong tatlong letra. Now, ito po yung interesting kasi bawat letra po, sabi is nga, yun nga, may mga simbolo or may mga symbolism na sinasabi ho. Now, sa first letter po, sabi, meron po tayong, yan yung parang Y, nakikita nyo po yung parang Y. Amen? Sabi po, ang ibig sabihin po niyan, wait lang, yung ibig sabihin po ng Y, yan, is Ein. Amen? Ein. And yung ibig sabihin po ng Ein is sumisimbolo sa mata. Amen? Kaya kita po natin may eyes, may dalawang mata. So yung next na letter, sabi po is yung none. Amen? Yung una, ein, sumisimbolo sa mata or to see or to behold. Pero ito po sabi, yung letter na to sabi, tinatawag na nun. Sabi, kung titignan po natin yung letter, para siyang nakabend na tao. Amen? Kagaya po ng nakikita ho natin, sabi, nakabend siya. Amen? Nasabi ho, yung ibig sabihin ho is to bend down or to humble. Amen? And then yung next po na letter is yung hey. Amen? Hey. It represent po ng, yung symbol niya po is yung Holy Spirit or Spirito ng Diyos. Kasi kung titignan nyo ho, di ba, yung pangalan ng ating Panginoon Diyos Ama sa lumang tipan, sabi, Yahweh. Amen? Yahweh. Ito po, hey. Kumbaga, sa dulo naglalabas ka ng hangin. Yahweh. Amen? So, yung letter po nito, symbol or simbolo ng Spirito ng Diyos. Now, sabi, pag pinagsama-sama ho natin, amen? Sabi nga, ein, which is symbolizes eyes. Nun, symbolizes na sabi yung pagpapakumbaba or to bend down. And then, yung the third, yung last one na letter, sabi, hey, is sabi, symbolizes Holy Spirit or the Spirit of God. Amen? And then, pag pinagsama-sama ho natin siya, makikita ho natin kung ano ho ba yung kahulugan ng salitang humbleness. Sabi po, ikaw ay, di ba yung ein, mata, ikaw ay nakatingin lang sa Diyos. Amen? Yung nun, to bend down or to humble, ikaw ay nagpapakumbaba or ikaw ay nagpapasakop sa Diyos. Amen? And then yung last letter is hey, Spirito. Saan ka daw nagpapakumbaba or saan ka nakabend? Which is Holy Spirit. Kumbaga binibigyan mo siya ng way sa buhay mo para siya ay makakilos at makagalaw. Amen? Now, tignan niyo po church. Doon pa lamang sa bawat letra na ginamit sa original na wika ng ating Panginoon. Sabi, the Hebrew word, humbleness, anna. Sabi, doon pa lamang makikita na natin kung ano ba talaga yung kahulugan ng salitang pagpapakumbaba. Ano yung sinasabi ng mga letra? Sabi po, dapat tayo po ay hindi nakatingin sa ating mga sarili, kundi nakatingin lamang sa Diyos, sa kung anong kayang gawin ng Diyos. Pag nangyari daw po yun, pag yun daw po yung ginagawa natin, ano yung kalalabasan or ano yung mangyayari? Sabi, doon po nakakakilos ng maayos ang Espiritu ng Diyos sa ating mga buhay. Alam niyo yun, sabi, balikan natin yung word na pagsuko or pagpapasako, which is mean pagpapakumbaba. Amen? Nasabi ng mga letra, sinasabi ng mga letra na kailangan sa Diyos lang tayo nakadepende. Hindi sa sariling kakayanan natin, kundi sa kung anong kayang gawin ng Diyos sa ating buhay. Hindi tayo magdidesisyon or magdi-decide sa sarili lang natin, kundi ang Diyos ang hahayaan natin na mag-decide para sa ating mga buhay. Yun po yung kahulugan. Tunay na kahulugan ng salitang pagpapakumbaba or pagpapasakop sa ating Panginoon. Yun po yung totoong essence ng salitang pagpapakumbaba. Nasabi, hindi ka na nakatingin sa kung ano mong kaya mong gawin, kundi nakatingin ka sa nag-iisa nating Diyos na tagapagligtas, which is si Jesus Christ, na kung ano yung kaya niyang gawin sa ating buhay. At pag ginawa ho natin yon, sabi, doon pa lamang ho nakakakilos ng maayos ang banal na Espiritu Santo. Amen? Eto, church,
Sa buhay natin bilang mananampalataya, bilang isang Kristiyano, sabi, kadikit na po natin yung, yan po sabi, yung fruit of the Holy Spirit. Sabi, pag tayo po ay mananampalataya or kung tinanggap na natin si Jesus sa ating buhay, sabi ho, dapat ito ho yung nakikita sa ating pamumuhay. Di ba? Sabi nga, mamuhay bilang naliwanagan. Sabi, makikita po yung love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Amen? Pero sabi nga ho yung balikan natin yung tanong kanina, nung umpisa. Paano natin ma-identify, di ba, na tama yung lakad natin sa harapan ng Diyos? Which is yung sagot nga ho natin, or sagot ng Biblia, sabi, mamuhay tayo ng naayos sa kalooban ng Diyos. Or mamuhay tayo bilang naliwanagan na. Amen? Now, marami hong mga Kristiyano nag-struggle. Maraming mga Kristiyano nagde-declare na sila ay Christian, na sabi nahihirapan magkaroon ng bunga ng Espiritu Santo. Sabi nga ho natin, sinasabi nila na sila ay sa Diyos, pero hindi makita sa kanilang buhay na sila ay sa Diyos. Sabi, hindi makita yung bunga ng banal na Espiritu Santo. Sabi, bakit hindi po sila makitaan ng bunga ng banal na Espiritu Santo? Kagaya ng ating sinabi kanina. Kasi meron pa ho tayong hindi kayang isuko sa Panginoon. Hindi pa ho natin totally nasusunod or nagagawa yung salitang pagpapakumbaba. Kasi sabi, kung talagang alam na natin yung salitang pagpapakumbaba or nasusunod natin yung salitang pagpapakumbaba, sabi, yung fruit of the Holy Spirit po, sabi, madali lang natin siyang matututunan or magigain. Naniniwala ko kayo, church? Balikan natin yung picture, sabi, yung nan, nakabaw siya sa Espiritu ng Diyos. Kumbaga, nag-giveaway siya sa Espiritu. Hindi siya nananangan sa sarili niyang kakayanan, kundi hinahayaan niya yung Espiritu ng Diyos ang gumalaw sa kanyang buhay. Now, sabi po ng Bible, di ba? Ayaw ng Espiritu ng Diyos na may kaagaw sa kanyang tahanan. Now, sabi, yun po yung sinasabi natin na kapag meron nakita sa atin ng Diyos na kahit katiting na rumi, sabi, hindi ho tayo pananahanan ng banal na Espiritu Santo. Yun po yung katotohanan, church. Kaya sabi, sinasabi ng iba, hindi nahihirapan na matutunan yung fruit of the Holy Spirit. Sabi, ang tagal mo ng Kristiyano, magagalitin ka pa rin. Wala ka pa rin self-control. Makarinig ka lang ng konti na hindi maganda. Sabi, wala na, sumasabog ka na. Walang gentleness. Amen? Sabi, walang faithfulness, walang pagtitiwala sa Diyos. Amen? Sabi po, kapag ikaw ay sa Diyos, ano yung pangako ng Diyos? Hindi kanya pababayaan. Pero dahil nga sabi, hindi nakakapamuhay or hindi nakakakilos, nakakagalaw sa atin totally yung banal na Espiritu Santo. Sabi, andun po yung time na nawawalan ho tayo ng pananampalataya sa Diyos. Amen? Totoo po? Sabi, minsan nawawalan ho tayo ng pagtitiwala sa Diyos Diba? Minsan dumarating sa ating mga buhay na sabi nga tayo'y bigat na, sabi sunod-sunod yung mga problema, diba? Yung time na yun, sabi, nawawalan ho tayo ng pagtitiwala sa Diyos. Yung pananampalataya natin, nawawala sa Kanya. Sabi, nawawalan ho tayo ng faithfulness. Minsan, hindi rin ho tayo nakakagawa ng mabuti sa ating kapwa. Walang goodness, walang kindness, walang peace. Diba? Sabi pag ikaw ay anak ng Diyos, nasa sa iyo ang lahat ng biyaya ng Diyos. Pero sabi, tagal na ho nating Kristiyano, pero madalas pa rin natin isipin kung ano yung mga bagay na hindi dapat isipin. Totoo po? Kailangan kong unahin to kasi pag hindi ko to inuna, wala akong pera, wala kaming pagkain. Paano na kami? Diba? So dahil hindi natin natututunan yung pagpapakumbaba, sabi, hindi rin natin natututunan yung prutas or bunga ng Espiritu Santo. Sabi, wala kang kapayapaan. Stress ka. Bakit po? Kasi iniisip mo yung mga bagay na sabi nga ng Diyos, huwag mo isipin Amen? Sabi, walang joy, walang kasiyahan. Sabi ang totoong Kristiyano or totoong nakakilala na sa Diyos. Sabi ano man yung pagdaanan niya sa kanyang buhay, andun pa rin yung kasiyahan. Totoo po? Sabi, maghirap man siya, mawala man ang lahat sa kanya, pero kasama niya ang Diyos, sabi, andun pa rin po yung kasiyahan at kagalakan sa kanyang buhay. Amen? And then yung last, sabi, yung pinaka-taas, sabi, yung pagmamahal. Hindi natin matututunang magmahal or mahalin ang ating kapwa kung sa ating sarili pa lang or sa harapan ng Diyos ay hindi tayo marunong magpakumbaba or hindi tayo marunong sumuko. Sabi nga tayo po ay, sabi yung symbolizes ng ating pagkatao is parang baso. Na sabi, yung baso pag maraming laman,
natin, sabi kahit anong salin sa atin ng Panginoon, sabi, hindi natin ma-absorb. Natatapon lang kasi punong-puno tayo, makamundo. Pero sabi kung yung laman natin, di ba, yung sarili natin, isusuko natin, ibubuhos natin lahat ng ating natutunan, nalaman, di ba? At tayo'y napunuan ng Panginoon, sabi, doon pa lamang ho nagkakaroon ng pagbabago sa ating buhay. Which is pagpapakumbaba ho yung pagsuko ho sa ating Panginoon. Yun po yung totoong ibig sabihin ng salitang humbleness, church. Handa kang bitawan ng lahat, men? Hindi mo susundin yung sarili mo, kundi yung kalooban ng Diyos. Yun po yung totoong ibig sabihin ng salitang pagpapakumbaba. And sabi ho, kapag tayo ho ay nagpakumbaba, sabi nga ho, yun po yung nangyayari. Nakakakilos, nakakagalaw ng maayos yung banal na Espiritu sa atin. Diba? Kapag nabitawan natin lahat sa ating Panginoon, naisuko natin sa Kanya lahat, sabi, dun pa lamang ho nakakakilos, nakakagalaw yung banal na Espiritu Santo. At sabi, dun pa lamang po tayo nagkakaroon or nagkakabunga. Bigyan ko kayo ng example, magandang example po. Nung time po ng ating Panginoong Hesus at ng Kanyang mga apostol, nung kasama pa ho nila si Jesus, sabi, hindi nila magawa yung mga ginagawa ni Jesus. Totoo po? Sabi, may time pa nga na yung pinapalayas nilang demonyo, hindi nila napalayas. Hindi rin sila makapagpagaling. Sabi sa kanila ng ating Panginoong Hesus, napakaliit ng inyong mga pananampalataya. Isipin nyo yun, kasama na nila si Jesus pero hindi nila magawa kung ano yung ginagawa ng ating Panginoong Hesus. Pero nung time na sinabi ng ating Panginoong Hesus na siya ay mawawala na, amen? Siya ay babalik na sa kanyang pinanggalingan. Nung siya po ay napako na sa krus, siya po ay namatay at nabuhay sa ikatlong araw. Sabi po, nagpahayag po ang Diyos sa kanilang mga buhay. Naalala nyo ho yung picture no na kinausap sila ng Panginoon na yung nabuhay na muli si Kristo. Sinabi ng Panginoong Kristo na, hintayin nyo ako sa ganitong lugar, amen? At ipapadala ko sa inyo yung makakatulong sa inyo, which is yung banal na Espiritu Santo. Dahil tinignan nila yung Panginoon, sa Panginoong Hesus lang sila nakatingin, amen? At nagtiwala sila sa sinabi ng Panginoong Hesus, which is yung pagtitiwala ho is pagpapakumbaba rin ho yun, church, na nagtitiwala ka sa Kanya. At hindi sila gumawa ng sarili nilang hakbang, men, bagkus naghintay sila. Sinunod nila yung sinabi ng kanilang Panginoon. Ano po nangyari nung hinantay nila yung Panginoon? Sabi po, bumabaho yung banal na Espiritu Santo. At doon pa lamang ho, nakapag-perform ho sila ng mga iba't iba at kamanghamanghang mga bagay sa kanilang mga buhay. Andun ho yung nakapagsalita sila sa iba't ibang wika, men? At doon pa lamang din po nag-start na sila po yung nakapagpagaling na may mga sakit karamdaman, nakapagpalayas ng mga demonyo. Amen? Doon pa lamang ho sila nakalakad ng dire-diretso. Pero nung time na buhay pa si Jesus, sabi, hindi ho sila makalakad ng maayos. Nakikita nyo ho yung picture, church, yung kahalagahan na kapag yung banal na Espiritu ang hinahayaan natin na kumilos sa ating buhay. Sabi, nagagawa natin yung mga bagay na imposible dahil sa tulong ho ng banal na Espiritu Santo. Na kuya, pwedeng punta ho tayo sa Galatians 5 para mas malinaw ho sa atin. Basahin ho natin. Kasi baka sabihin ho natin na salita lang ng salita si kuya, hindi naman nagbabasa ng word. Basahin po natin sa Galatians 5 verse 16. Ito yung sinasabi na mamuhay tayo ayon sa kalooban ng banal na Espiritu Santo. Sabi po dito, kaya mamuhay kayo ng ayon sa nais ng banal na Espiritu para hindi ninyo mapagbigyan ang pagnanasa ng laman. Sunod po, sapagkat ang ninanasa ng laman ay laban sa nais ng Espiritu. At ang nais ng Espiritu ay laban sa ninanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magawa ang gusto ninyong gawin. Now church, binasa ho natin malinaw ho ba? Nasabi bakit? Sabi si sister, masipag naman mag-church ha. Si sister, sabi niya, palagi naman siya nagpipray. Diba? Si sister, palagi naman umatin sa mga Bible study. Pero bakit sabi? Hindi makita yung liwanag sa kanyang buhay. Amen? Bakit po hindi makita yung liwanag sa kanyang buhay kung sinasabi niya na ginagawa niya naman daw yung kalooban ng Diyos, which is may mali ho eh. Amen? Nasabi kaya hindi ho tayo magkaroon ng breakthrough or hindi tayo makamove forward dahil po meron pang naglalaban sa ating pagkatao. Meron pa tayong hindi na isusuko, which is sabi nga ho natin kanina, yung pagsuko ho sa Panginoon, it's a sign ng pagpapakumbaba. Amen? Kung ikaw ay susuko sa Panginoon, hindi ka titingin sa sarili mo or sa kung anong kaya mong gawin.
gagawin. Bagkus sa kanya ka lamang titingin, men? At kung ano yung kaya niyang gawin sa iyong buhay, sabi, doon po makakakilos, makakagalaw ang banal na Espiritu sa iyong buhay. At yun po yung nagbubunga ng paglakad natin sa maayos na daan or maayos na pamumuhay. Men? Sabi, doon ho tayo nagkakaroon ng bunga, mga kapatid. Nauunawaan ho ba natin, church? Yung essence ho ng salitang humbleness? Sabi ho sa Matthew 11, sabi ho ni Jesus, learn from me, for I am gentle and humble. Totoo po? Si Jesus po mismo yung nagsabi na matuto kayo sa akin dahil ako ay maamo at mapagpakumbaba. Sige kuya, punta po tayo sa Matthew 11. Matthew 11, verse 28 to 30. Basahin ho natin, church, para mas maunawaan ho natin yung kahulugan or yung tunay na essence ng salitang pagpapakumbaba. Sabi, lumapit kayo sa akin. Si Jesus po ito, church. Lahat ng nahihirapan at nabibigatan sa inyong mga pasanin. Amen? At bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Amen? Ano sabi ni Jesus? Kayong mga nahihirapan at nabibigatan sa inyong mga pasanin, lumapit kayo sa akin at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Sunod kuya. Sundin ninyo ang mga utos ko at matuto kayo sa akin dahil mabait ako at mababang loob. Makakapagpahinga kayo. Amen? So, si Jesus po mismo, sabi nga, binibigyan niya ng diin yung salitang pagpapakumbaba. Matuto kayo sa akin. Amen? Dahil ako ay mababang loob or mabuti or mabait sa ibang wika or sa ibang salin. Amen? Nasabi ano daw ho yung mangyayari kapag natuto ho tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Ano po yung mangyayari kapag natutunan ho natin yung sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo na pagpapakumbaba? Sabi, nagkukos po siya or nagbubunga po siya ng mga mabubuting bagay. Ito ho yung Matthew 11:28 or buong Matthew 11. Yung konteksto po nito ay sabi, yung mga Israelita ho noon, di ba? Sabi, kausap niya yung mga Israelita or mga Israelites na sabi, lubos na nabibigatan o nahihirapan sa kanilang mga pasanin. Kasi ho, nung that time ho, sabi, marami ho silang mga tradisyon, marami silang mga kinagisnan na dapat gawin, dapat sundin. Amen? Yun po yung kanilang buhay. Pero sabi ni Jesus, nung dumating po si Jesus, kayong mga nahihirapan at nabibigatan, si Jesus po ay nag-offer sa ating mga buhay, sa kanilang mga buhay. Sabi, kayong nahihirapan or nabibigatan, lumapit kayo sa akin. Amen? Sabi, matuto kayo sa akin dahil ako'y mababang loob at mapagpakumbaba. Amen? Na ano po yung ibig sabihin ng ating Panginoong Hesus? Na kapag sinunod po natin si Jesus, amen? Sabi po, nagiging madali ang lahat. Sabi nga ho kapag tayo po yung nasusunod sa ating sarili, alam niyo po yung pakiramdam na bakit parang ang hirap? Amen? Bakit parang ang hirap-hirap ng ating buhay? Sabi, nagtatrabaho tayo, kumakain, natutulog, di ba? The same lang, paikot-ikot. Pagigising ng umaga, magtatrabaho na naman, baka kayod para may pangkain, para may pantustos, di ba? Bakit parang ang hirap? Pero sabi, dahil mabuti ang Diyos, sabi, nag-offer po ang ating Panginoong Jesucristo. Pasanin niyo ang aking pamatok dahil ang aking pamatok ay magaan. Pag si Kristo ang kumikilos o ang katuruan ni Kristo ang sinusunod natin, sabi ho, yung mga bagay-bagay ho sa ating buhay ay nagiging madali. Amen? Sabi ho, sa buhay natin, sa pinansyal, hindi ka na stress, hindi ka pagod. Bakit? Kasi ho, naniniwala ka sa sinasabi ng ating Panginoon. Naniniwala ka sa sinasabi ng Diyos na kapag inuna mo siya, ang lahat ng kasunod ay ibibigay niya sa iyo o yung pangangailangan mo. So, hindi ka force na magtrabaho, gawin yung mga bagay na sinasabi ng mundo. Amen? Hindi ka stress. Hindi mo iniisip yung mga bagay na sabi ng ating Panginoon na wag mo namang isipin. Sabi ng ating Panginoon, wag mo isipin yung bukas. Diba? Sapat na yung araw na ito. So dahil naniniwala ka sa ating Panginoon, naniniwala ka sa Kanya sinasabi, sabi, may bunga ka. Peace, kapayapaan. Amen? Hindi ka pagod. Sabi, yung mga bagay na mahirap, nagiging madali. Amen? Yun po yung sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo na matuto tayo sa Kanya. Bakit po tayo dapat matuto sa Kanya? Amen? Kasi kapag natuto tayo sa Kanya, best example yung buhay ni Jesus. Nung nabuhay po ang ating Panginoong Hesus, anuman ang hilingin niya sa Diyos, anuman yung ipanalangin niya sa Diyos, sabi, binibigay agad ng Diyos. Bakit po? Bakit binibigay agad ng Diyos? Kasi po siya ay mapagpakumbaba. Hindi siya nananangan sa sarili niyang kakayahan, kundi nakatingin siya sa Diyos na may kayang ibigay sa Kanya or kung ano yung kayang gawin para sa Kanya. Yun po yung gustong matutunan ng ating Panginoong Jesucristo natin. Amen?
na matuto tayo kagaya niya, kagaya ng pagpapakumbaba ng ating Panginoong Hesukristo. Nasabi, wala tayong ibang titignan kundi ang Diyos lang. Amen po? Nasabi, kapag nangyari ho yun, ano man ang hilingin nyo, sabi ni Jesus, ano man ang hilingin nyo sa ngalan ko ay ibibigay ng Diyos Ama. Totoo po ba? Marunong po ba magsinungaling ang ating Panginoon? Which is hindi po eh. Amen? Now sabi, kung yun yung matututunan natin, sabi yung mga bagay-bagay ho sa ating buhay ay magiging madali. Yun po yung sinasabi natin, church, na kapag tayo ay nag-umpisa sa tama, matatapos tayong tama. Nasabi, ano yung dapat nating umpisahan? Dapat nating matutunan, which is yung pagpapakumbaba. Amen? Yung pagpapasakop sa Diyos. Amen? Yung pagsuko sa Diyos. Yun po yung dapat nating unang matutunan. Sabi, wag natin isipin yung mga bagay. Kasi yung iba, iniisip kagad. Fruit of the Holy Spirit kagad eh. Hindi pa nakakapagpakumbaba sa Diyos o hindi pa sumusuko sa Diyos. Fruit of the Holy Spirit kagad. Which is hindi ho mangyayari yun hanggat hindi ho tayo nagpapakumbaba. Kagaya nung nakita natin sa picture, sabi, hindi makakakilos ang banal na Espiritu sa ating buhay kung sabi may karumihan pa tayo sa ating buhay. Kung ikaw ay malinis na sa Diyos, isinuko mo na lahat sa Diyos, tsaka ka palang magkakaroon ng bunga. Pansin niyo, church, bakit yung humbleness wala sa fruit of the Holy Spirit? Kasi nga ho siya yung pinaka-puno. And then, ito na lang ho yung mga bunga. Totoo po? Si Jesus po, sabi, I'm the true vine. Si Jesus yung puno at tayo yung mga sanga. Amen? The same ho siya nung salitang pagpapakumbaba. Yung pagpapakumbaba po is yung pinaka-puno. Kasunod na lang ho yung mga bunga. Na kung matututunan mo nga mag-humble sa harapan ng Diyos, madali lang ho, sabi, yung mga mahirap na bagay is nagiging madali. Amen? Hindi mo kailangan paghirapan. Hindi mo kailangan mag-rush. Amen? Sabi, unahin mo munang sumunod or magpakumbaba, magpasakop sa harapan ng Diyos. Si Lord na yung bahala sa'yo. Sumunod ka lang. Totoo po ba, church? Kasi paulit-ulit na ho natin naririnig yung salitang pagpapakumbaba. Maraming aral, mga ngaral na natin siya narinig. Pero bakit hanggang ngayon, sabi, parang hindi pa rin siya natin natututunan. Amen? Now, this is the time, mga kapatid. Alam ko po, naniniwala ako na kilala nyo po yung sarili ninyo. Sabihin nyo man o hindi, alam ko po na meron pang mga bagay sa ating mga buhay na hindi pa natin naisusuko sa Diyos, kaya hindi pa tayo makalakad totally. Amen? Now, this is the time, church, para isuko ang lahat sa Panginoon. Kasi sabi natin, nasa process. Hanggang kailan yung process? Sabi, baka bawian na lang ho tayo ng buhay, nasa proseso pa rin ho tayo. Which is, hindi po dapat. Kung tayo ho ay nasa process, dapat may mga pagbabagong nangyayari. Amen? Kaya gaya ng sabi natin kanina, sa umpisa pa lang, dapat mag-umpisa ho tayo sa tama. Which is yung dapat nating umpisang gawin is yung magpasakop sa Diyos, magpakumbaba sa Diyos, para malaman natin yung totoong kalooban ng Diyos. Kasi hindi sa atin sasabihin ng Diyos yung kalooban niya or yung will niya or yung mga gusto niyang mangyari sa buhay natin kung tayo po ay hindi magpapakumbaba sa Kanya or hindi magpapasakop sa Kanya. Totoo po ba? Yun po yung church eh. Yun po yung totoong essence ng pagpapakumbaba. Yung pagsuko ho sa Diyos. And ito po, last po. Kuya, pwedeng punta ho tayo sa Pilipos. Sa buhay po ng ating Panginoong Hesukristo, nakita na ho natin. Ipinakita niya ho sa atin kung paano natin dapat gawin. Kung paano tayo magpapakumbaba. Pilipos 2, verse 5. Start tayo sa verse 5. Yeah. So malapit na ho tayo matapos, church ha. Pilipos 2, verse 5. Sabi po dito, dapat maging katulad ng kay Kristo Jesus ang pananaw nyo. Ano po ba yung ibig sabihin ng pananaw? Thinking. Amen? Yung pag-iisip. Dapat daw maging katulad yung pag-iisip natin the same ng kay Jesus. Sa verse 6, kahit nasa kanya ang katangian ng Diyos, hindi niya itinuturing ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Nakita niyo po sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo? Siya po ay Diyos, bumaba sa lupa. Sabi nga po saan ba yun? Sa Matthew ba yun, Kuya? Pastora? Yung bumaba siya hindi para pagsilbihan, kundi para magsilbi. Amen? Nabasa ba natin yun sa Biblia? Yun po yung ipinapakita ng ating Panginoon, Hesukristo, sa ating mga buhay na dapat nating matutunan. Sabi, kahit siya may kapangyarihan, o sabi nga dapat naman talaga natin siyang pagsilbihan kasi nga po Diyos siya. Pero dahil po siya ay mapagpakumbaba or mababang loob, sabi, siya po ay nagpakumbaba or nagsilbi. Hindi po siya yung pinagsilbihan, kundi siya yung nag-serve sa atin. Amen? Next po, sabi sa verse 7, sa halip, ibinaba niya ng lubusan ng sarili niya sa pamamagitan ng pagkaanyong alipin. So, doon pa lamang ho.
nung bumaba ang ating Panginoong Kristo at namuhay kagaya nating mga tao. Sabi ho, nung namuhay ho si Kristo bilang isang tao, sabi nawala ho yung mga kaya niyang gawin nung siya po ay nasa Diyos Ama pa. Kumbaga, same po natin siya na tao. Sabi, nasasaktan, men, nalulungkot, men, kung ano ho yung nararamdaman natin bilang isang tao, is nararamdaman din ho natin ng ating Panginoon. Pero sabi, sa ganung pamamaraan, ipinakita ng ating Panginoong Kristo yung kanyang kababaang loob. Amen po? Nasabi, hindi niya tinignan yung sarili niya na mas mataas kaysa sa atin. Bagkus, sabi, ibinaba niya yung sarili niya para maging kapantay natin. Sabi ho ng Biblia, hayaan mo na sila yung mas marunong kaysa sa'yo or mas magaling kaysa sa'yo. Diba? Pagpapakumbaba. Next, sabi ho sa verse 8, at sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Nakita niyo po yun? Kaya nga ho may sinasabi, kung paano ginawa ni Jesus, ganun din po dapat natin gawin. Sabi nga kung paano yung kaisipan ni Jesus, ganun din dapat yung kaisipan natin para magawa ho natin to. Which is, nagkukos po na sabi, kailangan nating isuko ang lahat sa ating buhay para mapalitan ng katuruan or aral ni Jesucristo. Kasi kung hindi natin bibitawan yung mga natutunan natin, di ba? Simula umpisa, sabi nga po kahit anong lagay ng Panginoon, kahit anong pakinig natin ng Biblia, sabi hindi natin matututunan. Masasayang lang, matatapon lang. Bakit po? Kasi punong-puno ho tayo ng pangsarili. Pero sabi kung yun, let go mo lahat, isusuko mo sa Diyos, di ba? Itatapon mo. Sabi yun po, sabi makakakilos, makakagalaw ang Diyos sa buhay mo. Amen? Matututunan mo kung ano yung gusto niyang ituro sa iyo. Yun po yung church. Sabi, makakalakad tayo ng diretsyo. Amen? Sabi, walang hadlang, walang pumipigil. Yun po yung church. Nasabi po dito, kaya naman, itinaas siya ng lubos ng Diyos at binigyan ng titulong higit sa lahat ng titulo. Ano po nangyari nung ang ating Panginoong Hesus ay nagpakumbaba? Sabi, itinaas po siya ng Diyos. Sabi, binigyan siya ng titulo ng Diyos na sabi, higit sa lahat. Sabi nga po, kahit yung mga anghel ay hindi tinawag ng Diyos na anak kagaya ng sa ating Panginoong Kristo. Kumbaga si Jesus, yung sabi nga binigyan ng pinakamataas na parangal ng Diyos. Yun po ay dahil sa kanyang pagpapakumbaba. Dahil sa pagsunod niya sa Diyos. Naalala niyo ho yung word sa Bible, sabi ni Jesus, hindi kalooban ko kundi kalooban ng Ama ang sinusunod ko. Yung sinasabi ko, sabi ni Jesus, yung sinishare niya, sabi, is yun yung sinabi lang din sa kanya ng Diyos, Ama, na sabihin niya sa atin. Yun po yung totoong kahulugan ho ng pagpapakumbaba. Sabi nga ho natin, yung pagpapasakop. Amen? Nasabi, hindi ka nakatingin sa sarili mong kakayanan or sa kung anong kaya mong gawin, kundi sa kung ano ang kayang gawin ng Diyos or sa kung ano ang gusto ng Diyos na ipagawa sa atin. Yun po yung totoong pagpapakumbaba, church. Sunod ho natin, sa verse 10 sabi, upang ang lahat ng nasa langit at lupa at nasa ilalim ng lupa ay luluhod sa pagsamba sa Kanya. Verse 11, last, at kikilalanin ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikapupuri ng Diyos Ama. So nakita niyo ho, church, kung paano ho ginanapan ng ating Panginoong Jesucristo yung salitang pagpapakumbaba. Now church, ulitin ho natin. Sabi, ilang beses na ho natin narinig yung aral na pagpapakumbaba. Marami. Sabi, kada mga ngaral, may kanya-kanya. Diba? Aral patungkol sa pagpapakumbaba. Pero sabi nga kung tayo ay titingin sa Biblia, diba? Hindi nyo ho napansin yung church? Nasabi, si Jesucristo mismo ang totoong kahulugan ng pagpapakumbaba. Paano ho nasabi ni Kuya AJ? Kasi ho sabi ng Biblia, once na tinanggap natin si Kristo sa ating buhay, amen? Kapag tinanggap natin si Kristo sa ating buhay, automatically or automatic po, sabi tayo ho ay nagpakumbaba na sa Diyos. Si Jesus po or si Jesus Christ ang kahulugan ng salitang pagpapakumbaba. Na kapag sinabi mo na nasa sa iyo si Kristo, sabi lahat ng mga bagay na ito or lahat ng mabubuting bagay na sinasabi ng Biblia ay makikita sa buhay mo. Gaya no sabi natin, yung pagpapakumbaba sa harapan ng ating Diyos ay nagdudulot ng kapahingahan. Amen? Kapahingahan sa ating Panginoong Jesucristo. Yung mga bagay na mahihirap ay nagiging madali dahil sinusunod natin kung ano yung kalooban ng ating Diyos. Amen po? Now church, napakapalad ho natin mga kapatid. Napakaswerte ho natin. Kasi ho, hindi pa huli ang lahat sa ating mga buhay. Amen? Sabi nga
kung tayo po ay nabuhay or nagsimula sa mali, sabi may chance pa tayo na mabago. And this is the time, church. Ito po yung oras na yun, Panginoon. Mga kapatid, na sinasabi ng ating Panginoon na tayo'y sumuko at magpakumbaba sa Kanya para maging maayos ang ating buhay. Maging kapurihan ang ating buhay sa Kanyang paningin. Amen? Magliwanag tayo sa ibang mga nasa kadiliman. Ano sabi natin kanina para maging maayos? Diba? Sabi, kailangan nating wasakin muli yung ating nasimulan. Kailangan nating isuko lahat. Amen? Itapon lahat at palitan ng kung ano ang gustong ituro sa atin ng Panginoon. Na kung ano yung sinasabi ng Panginoong Jesucristo sa ating buhay. Sa ganung paraan po, church, sabi, makakalakad ho tayo ng maayos sa buhay natin spiritual. Magagawa natin yung mga bagay na inuutos ng ating Panginoong Hesus nang walang kahirap-hirap. Gaya ng sabi natin, gaya ng sabi ng ating Panginoong Jesucristo, kayong mga nahihirapan, mga napapagod at lubhang nahihirapan, kayo'y lumapit sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Matuto kayo sa akin dahil ako'y mababang loob at mapagpakumbaba. So pag nagawa ho natin yun, church, sabi ho, madali na ho yung ating buhay, spiritual or physical man. Ano man yung pangangailangan natin, sabi nga ho, yung paulit-ulit na binabanggit, sinasambit dito sa palpito, yung pangako ng Diyos, seek ye first the kingdom of God and all His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen po? Sana po ay may natutunan ho tayo, church, or may naintindihan. Ako po ay kinakabahan kanina pa. Kasi first time ko ho na, alam niyo ho yun, mag-share ng gano'n. Sabi nga ho, yung may Hebrew word, gano'n. Ako ho, hindi naman ho ako aral na tao. Kumbaga, sabi nga ho, hindi ho ako graduate ng kolehiyo. Wala ho akong degree. Hindi rin ho ako nakapag-aral ng Bible school. Amen? Pero sabi nga, umasa ho tayo sa awat habag at kalooban ng Diyos sa ating buhay. Kaya sabi nga ho, dahil tayo yung umaasa at nagtitiwala sa ating Panginoon, sabi, yung takot at pangamba, sabi ay nawawala. Yung doubt sa ating sarili ay nawawala. Bakit po? Kasi dumipende ho tayo sa Kanya. Amen? Hindi tayo dumipende sa ating sariling kakayanan. Kaya sabi, andun na yung, sabi nga kaya na nating i-share or ipahayag sa iba. Amen? Ipamahagi sa iba. Kaya nagpapasalamat din po ako sa inyo, sa bawat isa sa inyo, sa pakikinig. Alam ko po, yung pagrespeto nyo po sa akin bilang kahit ako po ay, alam nyo ho yun, hindi pa ganun katandaan or medyo bata pa sa inyong paningin at kayo ho ay mas may edad na ho sa akin. Pero andun ho yung pakikinig nyo ho sa akin, which is pagrespeto ho. Amen? Kaya nagpapasalamat ho ako doon sa heart nyo na pagbibigay respeto ho sa akin. Amen? Maraming salamat po sa buhay nyo, hoping and praying na natutunan ho natin yung totoong pagpapakumbaba.